Nasayang. So walang kwentang dahilan. Sa kasagsagan ng balitang nagkakalabuan na sina Aljura Brenica at Kylie Padilla at sa pagkakaugnay nila sa iba, pinili ni Kylie na lumipad muna patungong Australia. Halos isang buwan din ang inilagi doon ng batang aktres. At sa kanyang pagbabalik, maraming issue ang dapat harapin at tanong na kailangan niyang sagutin. Ano nga ba ang naging mitsa ng hiwalayan nila ni Aljur? May iba bang involved sa paghihiwalay ng dalawa? Labis nga ba ang naapektuhan ng aktres sa pagtatapos ng halos 3 taon nilang relasyon? Ngayong hapon sa Star Talk, ilalabas na ni Kylie ang kanyang saloobin at tunay na nadarama sa eksklusibong panayam ni Heart Evangelista. With me here at Heart of the Matter, Kylie Padilla. Hi, Kylie! Hello! You just got back. Are you working on your album or you just finished your album? Actually, I finished my album 2 years ago. And ngayon lang lalabas. We heard that in this album, you wrote all your songs or... I have 8 tracks. 5 I wrote and 3 I was given. You've always been like into songwriting ever since before? Anything that involves expressing emotion. So, and then, what inspires you? I mean, ever since before, nagsusulat ka na ng kanta or you only write whenever you want to express yourself? Minsan, nagsusulat lang ako kasi may naisip akong magandang poem. Kasi nagsisimula sa poems yan eh. Yun, tapos naging kanta. What's your favorite ever song on your album? On my album, Alive. What is it about? It's about kahit gaano kasakit ang pag-ibig, gusto pa rin natin na may pag-ibig, ma-in love. Yun ang message ng... So, when you wrote this song, you wrote this song, you were in a relationship. Yes, I was. And you were with... Yes. Okay. Yeah. We'll laugh later. Pag-usapan natin. Kasi, actually, pwede natin pag-usapan. Last time kasi nasa Star Talk ka, diba? Paano ka pa umalis noon pupunta ng Australia? And then, nung umalis ka na, ang dami na nangyari. Ang dami ng labaw sa chismis, ang dami ng mga kung ano-ano mga nabalitaan namin. And also, nung interview niyon, yung pakiramdam ko parang... Meron okay talaga. Naman, parang nagsasmile ka, pero parang niiyak ka. What was happening at that time? Were you still with Aljur? Kasi nung sinabi mo sa amin, okay pa kayo? Totoo yun, okay pa naman kaming noon. Pero may mga issue na nangyayari sa buhay ko noon na nakaka-epekto na sa akin, personally, and then work-wise, in my relationship as well. But it has nothing to do with third party or ano. What do you mean work-wise in relationship? Hindi ko na kasi alam kung masaya ako nun eh. Masaya pa ako sa ginagawa ko, kung bakit ko ginagawa. Ewan ko kung ano nangyari. Medyo, ang iniisip ko na lang noon, ang mga taong pinapasaya ko, hindi yung sarili ko. So medyo, lahat na lang nakaka-epekto, lahat ng sasabihin ng tao. Do you think hindi mo masyado na-enjoy yung showbiz na yung trabaho mo kasi your relationship, which obviously is the source of your inspiration, wasn't really doing well, and kasi nga bilang showbiz or showbiz couple kayo, it had so much to do with your work. Was that the reason why? Parang nakakalungkot yatang, oo. Bakit? Siyempre, kasi your relationship reflects how you are. And parang hirap yatang tanggapin na the relationship was the problem. So, to set the record straight, kayo pa ba ni Aljur or wala na? Wala na. Is that the reason why you pumunta ka ng Australia? No, okay pa kami noon. So Working on it pa. And when was the time na parang you said that it was enough or what? It wasn't me who broke it off. So, hiniwalayan ka ni Aljur? Yes. Ang matitinding revelasyon ni Kylie tungkol sa sinapit ng relasyon nila ni Aljura Brenica, isa-isang ilalahad at ilalantad dito lang sa Star Talk. Abangan! What was his reason? I don't wanna say. Maraming magagalit sa Bakit kanya. maraming magagalit sa kanya? Is there other people, involved? Is there sorry for being so honest, may third party ba? Bakit? Bakit kailangan ganun yung nangyari? Nasayang. So walang kwentang dahilan.
love is supposed to be precious, not painful. Mahigit 3 taon na rin ang nakakaraan nang unang maging malapit sina Aljur Abrenica at Kylie Padilla sa isa't isa. January 2011, nang sorpresahin ni Aljur si Kylie sa kanyang 18th birthday. Village po na makasama si Kylie ngayon sa birthday niya. Salamat, pare. Dito na nagsimulang lumalim ang pagtitinginan ng dalawa. Well, we both like each other's company, so he's my best friend. Ganon. Kasi marami na pong naitulong si Aljur sa akin. Kasi tatanong din po ako, paano ba kung ganito sa eksena, ganyan-ganyan. We can relate to each other. Kanina tumawag siya bago mag-umpisa. He said, galingan ko daw. And wag masyadong mahiya. Pasalamat ako kahit hindi kami masyadong nagkikita. Happy ako kasi maraming projects na dumarating ngayon. At sana tuloy-tuloy na. Noong una'y tila hindi boto ang ama ni Kylie na si Robin Padilla sa kanilang relasyon. Ang paalala ko lang sa kanila at sila hinahayaan ko naman magdesisyon, wag lang nilang kalilimutan na sila po yung mga Muslim. Napabalita pang nagkatampuhan ang mag-ama dahil sa pagkakaugnay ni Kylie kay Aljur. Niyakap niya po ako nung umiiyak ako. Niyakap ko siya. Tapos nag-usap na po kami after that. Kalaunay naging maayos na rin ang pakikitungo ng pamilya Padilla sa nobyo ni Kylie. Wala namang kasi kami naririnig na pangit mula kay Kylie. Siyempre, uhusgahan naman namin si Aljur, hindi sa tingin namin. Kundi kung paano siya pinapakilala ni Kylie, may respeto naman si Aljur. Kaya nire-respeto rin namin siya. Well, everybody knows naman. And sabihin ko na mahal ko naman talaga si Kylie. At never naman ako hindi nagseryoso sa isang bagay pag may ginusto ako. Naging asawa? Siguro in time. Nakikita niyo naman si Kylie. Ako. Siguro ang pinaka pwede ko sabihin, it's every man, kumbaga talagang look forward siya eh. Ginagawa, role model siya ng mga kababaihan, sa mga lalaki, hinahangaan siya. So, ako napakaswerte ko na kasama ko siya ngayon. Ngunit itong nakaraang Marso, tila matinding pagsubok ang dumaan sa relasyon ni Aljur at Kylie. Ang tampuhan at di pagkakaunawaan, tuluyan ng nauwi sa hiwalayan. To set the record straight, kayo pa ba ni Aljur or wala na? Wala na. Is that the reason why you pumunta ka ng Australia? No, okay pa kami noon. So nung nag-start ka, Working on it pa. And when was the time na parang you said it was enough or what? It wasn't me who broke it off. So, hiniwalayan ka ni Aljur? Yes. What was his reason? I don't want to say. Maraming magagalit sa Bakit kanya. maraming magagalit sa kanya? Is there other people, involved? Is there sorry for being so honest, may third party ba? Not necessarily he cheated on you, Yeah. but were there people that kind of distracted him o kaya hindi rin yun na naayos yung relationship niya dahil may ibang tao? Hindi lang naman sa side niya eh. Kasi also on my side, there were rumors of me having a third party. So, syempre, naka-epekto sa kanya yun. After that, nagulo na lahat. So, ibig sabihin, he doubted you. Yes, he did. Kumalat noon ang balitang nagiging malapit si Kylie sa kanyang leading man sa primetime series na Adarna na si Jeff Eigenman na labis daw ikinabahala ni Aljur. Naiinis ako sa sitwasyon. Naiinis ako sa sitwasyon. Matuto tayo nga, pinapoint out ko naman, sana matuto tayo lahat rumispeto. Bilang isang karelasyon, bilang isang lalaki, ako, never ako nagkulang. Now, let's talk about Jeff. Naliligaw ba si Jeff sa'yo? Never. Never siya. Let me make it clear. Me and Jeff kasi, we're so similar. Kasi we came from royal families eh. So, and we're both middle children. So talagang nag-click kami. And maybe people saw na, yes, nilagyan talaga ng mali siya. Pati ako, after that, everyone was saying na, meron bang something awkward na para sa akin? Kaya umiwas ako kay Jeff. Kaya umeffort siya kasi ang hirap ng magka-love team kayo tapos may awkward moments.
Yun. Away bati kayo dati ni Alger. Pero, Sorry. Kailangan ako huminga. kasi ako, as somebody na katrabaho ninyo, like nung nakikita okay, tapos biglang hindi, okay, tapos hindi. Do you think the finality of it all ngayon, tapos na talaga, magbabalikan pa ba kayo? Do you think there's a chance? I just don't wanna end up like my mom. Yung, you know, you keep giving chances pero nothing will change. Ayoko lang. So I'm not sure. I'm scared. So how do you feel now? I mean, for you, do you still love him? Hindi naman. It hasn't. I think it's gonna take more than 3 months para mawala yung... So you love Alger. And now na nachichismis ka kay Jeff, and you're saying that that's not true, how do you feel about that whole thing being put in a different light? Na parang iniisip ng lahat, at iniisip din ni Alger. I mean, what does that make you feel? Nagalit ako. Kasi... No! My dad told me not to cry. Wait, let me just... Okay. Nagalit ako kasi lahat ng effort na ginawa namin nasira for something na hindi naman totoo. I mean, bakit? Bakit kailangan ganun yung nangyari? Nasayang. So, walang kwentang dahilan. Nahihinayon ka ba sa... Naglalan mo siya. You really thought that saksi kami doon. I also remember that you would ask me advice. Yes, because we're very similar in that. Nahihinayon ka ba na ginawa mo yun? Do you regret anything that you did for Alger just for him to break up with you because of a stupid rumor? No. Bakit? Kasi no matter what happens naman, is masaya naman ako nun eh. Kasi mahal ko yung tao. So, hindi. What if Ayoko lang maalala yung mga nangyayari. Ayoko lang maalala yung kung paano nangyari yung breakup. Yun yung pinakamasakit. with your family, how are they with you now? They're Your not dad? good. They're not good with him. No. How about with you? They're really overprotective now. I mean, Ano yung advice nila sa'yo now that you're going through all of this? my mom was the one who reacted. Yung pinaka nag-react, yung nanay ko. Siyempre, kasi may, you know, may history na si mama sa ganyan. Siya talaga nagsabi na, anak, pag ginawa na sa'yo, uulitin lang yan. Huwag mo nang balikan. Ang sakit marinig nun. Kasi siyempre, nag-hope ka pa rin kahit gano'ng kasakit. Pero siguro tama nga siya. Did you tell your mom everything? Yeah, my mom knows. And how about your dad? What did your dad say? Mas nag-iingat ako pag kasama ko si Papa Especially kasi... kasi everybody knows na talaga nung umpisa ng relationship, napaka-protective. Yes! Actually, masaya ako kung paano nag-react si Papa. He was really in control and nakakagulat yon. Pero hindi siya okay. Hindi siya okay. Hindi. A while ago sinabi mo na masakit. Describe to us or how painful, how do you feel, like what's the intensity? I mean, what do you do to get over it? What are you doing now to cope? I'm turning to God na lang. Wala na ako ibang mapuntan. Sometimes people are talking, wala akong naririnig, nakatulala lang ako. Kasi wala eh. Walang pumapasok eh. Sobrang ganun kasakit eh. Parang blurred na lahat. So, yun na lang. Faith in God. Alger's your first love. Yes. Ah, kainis ka! But there'll always be a next. I'm scared, no? Nagkita na ba kayo? Nakapag-usap pa kayo ni Alger? Kita kami sa Sunday All-Stars. Hindi ko siya binate. Are you open to reconciliation? Being friends? It's hard to be friends with someone you love. I mean, you just fall in love again. When will you be ready to fall in love again? I don't know if I want to. So, mas nahihirapan sila ngayon. Kasi alam ko na rin yung mga ayoko, yung mga gusto ko. May checklist na. And marami ding nagpaparamdam. And I'm sorry to say, wala pa. Wala pa ako na.
umiiyak ka pa rin hanggang ngayon kahit pag iniisip mo yung mga pangyayari. Hindi, sabi ko, okay lang yan, Kylie. Gamitin mo na lang sa eksena yan. So, tinatabi ko na lang. Kylie, your message na Aljur. Yun na nga, yung... Ang daming galit sa kanya ngayon. And ang dami ding nagsasabi sa akin na naapektuhan talaga siya. And I just wanna say na be strong. Lahat naman tayo nagkakamali. Everyone is imperfect. Even me. And this is so sad. Yun lang, sana may natutunan ka sa nangyayari. Ako, marami ako natutunan. Sana sa susunod, alagaan na natin yung mga future relationship. Because love is supposed to be precious, not painful.